nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Hindi na muling lumabas si Bambi sa kanyang kwarto. Sa halip, tahimik niyang ipinatong ang 2 bouquet ng bulaklak sa kanyang side table, pinagmasdan ang matingkad na kulay ng mga ito bago muling bumagsak sa kanyang kama. Mas pinili niyang ipikit na lang ang kanyang mga mata at matulog. Wala rin siyang planong sumabay sa agahan ng pamilya, lalo na tiyak na naroroon pa rin sa labas ang 2 taong pilit niyang iniiwasan. Alam ni Sonia ang kanyang anak, kaya hindi na rin siya nag-abalang gisingin o tawagin pa ito. Hinayaan na lamang niyang magpahinga ang binata. Hindi na nagtangka pang mangulit sina Lance at Dylan na ipatawag si Bambi. Marahil ay dala na rin ang presensya ng matatanda. Naging maayos at disente silang nakaupo habang nakikipagpalitan ng kwento sa pamilya ni Bambi. Lumipat na sila sa hapag nang tinawag sila ni Sonia kasi nakahanda na ang mga pagkain. Mas nakilala ni na Sonia, Lolo Ben at Lola Nora si Dylan. Si Lance naman, dahil sa kanyang pagiging natural na masiyahin ay lalong naging komportable sa mga matanda. Paminsan-minsan ay napag-uusapan ang tungkol sa mga simpleng bagay, trabaho, mga kaganapan sa buhay-buhay na walang kinalaman kay Bambi. Ngunit sa gitna ng usapan, hindi pa rin nawawala ang mga paalala ng tatlo. Huwag ninyong bibigyan ng stress si Bambi, paalala ni Sonia. Hayaan niyo muna siya magpahinga, dagdag ni Lola Nora. At ang pinakaimportante sa lahat, huwag kayong mag-away dahil sa kanya, mariin pang bilin ni Lolo Ben. Paulit-ulit iyong naririnig nila Lance at Dylan at sa bawat pagkakataon, pareho na lamang silang napapangiti at tumatango ng may respeto. Samantala, sa loob ng kanyang kwarto, mahimbing na muling nakatulog si Bambi. Walang kaalam-alam si Bambi na sa labas, ang 2 lalaking gumugulo sa kanyang katahimikan ay unti-unti nang nagkakaroon ng hindi inaasahang pagkakasundo kasama ang sarili niyang pamilya. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naghanda na si Bambi upang magsimba. Matapos makapagayos, lumabas siya ng kanyang kwarto at tumuloy sa sala kung saan abala sina Sonia, Lolo Ben at Lola Nora. Mami, Lolo at Lola, aalis na ako. Magsisimba muna ako sa mall para pagkatapos ng misa, dediretso na ako sa grocery, paalam niya. Sige anak, sagot ni Sonia habang nakatingin sa kanya. Kami na lang ni na Lolo at Lola mo ang magsisimba sa hapon. Tumango na lang din ang mga matatanda. Nagsalita ulit si Bambi at nagtanong, Mami, ano ba ang mga kailangan natin sa bahay para maisabay ko na? Sandaling nag-isip si Sonia. Sandali, gagawan kita ng listahan para hindi mo makalimutan. Kumuha ito ng papel at mabilis na isinulat ang mga kailangang bilhin bago inabot kay Bambi. Eto anak, huwag mo na ring piliting bilhin lahat kung hindi mo makita o kung masyadong mabigat. Tiningnan ni Bambi ang listahan at ngumiti. Okay mami, ako na ang bahala rito. Bibigyan sana siya ni Sonia ng panggastos, ngunit agad na umiling ang anak. May pera pa ako mami, ako na ang sasagot. Sigurado ka? Paninigurado ni Sonia. Oo naman, maikling sagot ni Bambi. Tumango na lamang si Sonia, tila may malalim na iniisip. Bago tuluyang makatalikod si Bambi, muling nagsalita ang kanyang ina. Anak, tungkol nga pala sa visa application ninyo ng lolo at lola mo, wala pa ring resulta hanggang ngayon. Sandaling napahinto si Bambi at tumingin sa kanyang ina. Alam niya hindi pa siya tuluyang nakapagdidesisyon tungkol sa planong pag-alis nila, kaya pinili niyang manatiling kalmado at hindi nagtanong pa ng detalye. Okay mami, sabihan mo na lang ako agad kapag may balita na, tipid na sagot niya. Sige anak, tugon ni Sonia. Kinuha na ni Bambi ang kanyang mga gamit
at muling nagpaalam sa mga matatanda. Alis na po ako mami, lolo at lola. Mag-ingat ka anak, paalala ni Sonia. Oo, mag-ingat ka, dagdag pa ni Lola Nora. Tumango si Bambi at ngumiti ng matamis. Hopo, huwag kayong mag-alala. Kita tayo mamaya. Hinalikan niya sa pisngi ang tatlo. Matapos ang huling paalam, tuluyan nang lumabas si Bambi ng bahay. Sa halip na gamitin ang sariling sasakyan, nag-book na lamang si Bambi ng sasakyan gamit ang isang app. Mas pinili niyang magpahatid upang hindi na kailangan maghanap ng parking sa abalang mall. Mabilis siyang nakarating at agad na umakyat sa pinakahuling palapag kung saan matatagpuan ang chapel. Malapit nang magsimula ang misa nang makarating siya. Bagamat may mga tao na, hindi pa ito kasing siksik ng tuwing hapon na karaniwang puno na hanggang sa labas. Pinili ni Bambi ang isang upuan sa pinakahuling hilera. Nang umabot na sa bahagi ng ama namin, may isang lalaking tahimik na tumambi sa kanyang kanan. Hindi na ito tiningnan ni Bambi. Naisip niyang marahil ay na-late lang ito. Ngunit nagulat siya nang biglang hawakan nito ang kanyang kanang kamay nang magsimula ng umawit ang choir. Dahil hindi na naman obligadong maghawakan ng kamay sa bahaging iyon ng misa at lalong hindi sila magkakilala, agad na lumingon si Bambi upang sitahin ang lalaki. Ngunit nawala ang lahat ng kanyang balak ng pagsaway nang makilala niya kung sino ang nasa tabi niya. Si Lance. Nakatingin ito sa kanya na may halong paglalambing. "Good morning boss," pabulong nitong bati. Hindi makapagsalita si Bambi. Ramdam niya ang biglang pag-init ng kanyang pisngi kaya mabilis niyang ibinaling ang kanyang paningin sa harap, pilit na nagkunwaring nakatuon sa misa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang gulat, hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan na lamang niyang manatiling hawak ni Lance ang kanyang kamay habang inaawit ang ama namin. Pagkatapos ng kanta, sa halip na bitawan ang kanyang kamay, lalo pa itong hinigpitan ni Lance. Kusang pinagsaklopan ng binata ang kanilang mga daliri na tila ba isang natural na bahagi ng kanilang pagkatao. Muling bumaling si Bambi kay Lance, ang kanyang kilay ay magkasalubong sa iritasyon. "Bitawan mo ang kamay ko, Lance. Nasa simbahan tayo." Pabulong na sita niya, pilit na pinapanatili ang mababang boses. Tumingin din sila sa kanya lang magkahawak na kamay. Saka muling tumingin kay Bambi na may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. "Wala namang issue rito boss eh. Masanay ka na kasi kapag kasal na tayo, lagi natin itong gagawin." Napabuntong hinaya na lamang ng malalim si Bambi sa kawalan ng preno ng bibig ni Lance. Wala na talaga itong pinipiling lugar o pagkakataon para mangulit. Kinakabahan na ring lumingon si Bambi sa paligid, pilit na iniisip kung may makakakita ba sa kanilang ginagawa. Dahil sa kaba, marahas niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkahawak nito. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Mabilis na naabot muli ni Lance ang kanyang kamay at mas lalo pa nitong pinagsaklop ang kanilang mga daliri, isang mahigpit at hindi natitinag na kapit. Wala nang nagawa si Bambi kundi hayaan na lamang ito. Mas pinili na niyang manahimik at magpatuloy sa pagdarasal kaysa makipagtalo pa ng lantaran kay Lance sa harap mismo ng altar. Nang matapos ang misa, agad na tumayo si Bambi at nagpasya ng umalis. Kusang kumalas ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Lance at mabilis siyang naglakad palayo ng chapel. Ngunit hindi nagpatinag si Lance. Mabilis niyang sinundan si Bambi at ilang hakbang pa lamang inakbayan niya ito. "Ano ba Lance? Kahit ngayong araw lang, bigyan mo naman ako ng peace of mind. Kahit ngayon lang." Reklamo ni Bambi. Halata ang pagod at inis sa kanyang boses. "Hindi naman sa ginugulo kita boss. Nagkataon lang talaga na nakita kita sa simbahan. Hayaan mo na lang samahan kita ngayon." Depensa ni Lance habang nakangiti. "Bitawan mo nga ako Lance. Ang daming taong nakatingin no, hindi ka ba nahihiya?" Pabulong na pagmamaldita ni Bambi habang pilit na iniiwas ang tingin sa mga taong napapalingon sa kanila. "Hindi boss, bakit naman ako mahihiya?" Natatawang sagot ni Lance, walang bahid ng hiya sa muka. "Saan ka ba pupunta? Samahan na kita." "Ang kulit mo rin no.
Hindi ka talaga titigil, asar na reklamo ni Bambi. Bitawan mo na ako please. Tinanggal nga ni Lance ang pagkakaakbay kay Bambi, ngunit agad namang pinagsaklop ang kanilang mga kamay. Tara na boss, saan tayo? Masiglang tanong nito. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Bambi. Alam niyang kapag nagpupumilit pa siya, mas lalo lamang nilang makukuha ang atensyon ng mga tao. Tila sumuko na ang kanyang katawan sa kakulitan ng binata. Mag-grocery ako, tipid na sagot niya. Okay, let's go! At doon nga ay sila tuluyang naglakad patungo sa supermarket ng mall, magkahawak kamay sa bawat hakbang. Wala talagang pakialam si Lance kahit pinagtitinginan sila ng mga tao sa paligid, lalo na't buong kumpiyansang naglalakad ang isang gwapong lalaki sa loob ng mall habang mahigpit na hawak ang kamay ni Bambi. Pagdating nila sa malawak na supermarket, tuluyan ng binitawan ni Lance ang kamay ni Bambi upang kuhanin ang pinakamalaking shopping cart na malapit sa entrance. Nagsimula na silang maglakad at maglibot sa iba't ibang aisle. Si Lance ay matyagang sumusunod sa likuran, hawak ang malaking cart at tahimik na naghihintay sa bawat item na kukunin base sa listahan. Madalas na napapatingin si Lance kay Bambi. Si Bambi naman ay pinili na lamang huwag pansinin ang mga titig ng binata at itinuon ng pansin sa pamimili. Ay, wala yung maliit. Huwag na lang, mabigat. Pabulong na saway ni Bambi sa sarili habang nakatitig sa isang malaking bote ng pampalasa sa estante. Narinig iyon ni Lance. Bago pa makapagbago ng isip si Bambi, mabilis nitong kinuha ang produkto at inilagay sa loob ng cart. Huwag na muna yan Lance, mabigat. Tapos wala akong dalang sariling sasakyan, reklamo ni Bambi. Boss, may dala akong sasakyan at ihahatid kita, nakangiting depensa ni Lance. And you don't say no. Hassle kung marami kang bibitbitin pa uwi. Anong silbi ko rito kung hindi kita ihahatid? Napakunot ang no ni Bambi bago bumuntong hininga. Sa huli, hindi na siya kumontra pa at hinayaan na lang ang binata. Isang matagumpay na mangiti ang sumilay sa labi ni Lance nang makitang hindi kumibo si Bambi. Makalipas ang ilang minuto, narating nilang aisle ng mga imported chocolates. Huminto si Bambi at isa-isa nilang sinuri ang mga nakalagay. Kinuha niyang isang kahon, tinitingnan ang mga presyo sa likod, saka ibabalik. Halatang nagdadalawang isip kung bibili ba o hindi. Lumapit si Lance at sumilip sa ginagawa nito. Boss, do you want me to buy all these chocolates for you? Kasabay ng alok ay ang pag-akbay nito kay Bambi, dinikit ang sarili sa binata. Mabilis na tinabig ni Bambi ang braso ni Lance. Hindi po ako patay gutom sa tsokolate at kaya kong bayaran anumang gusto ko. Huwag kang OA, Mr. King. Ngumisi ng malaki si Lance, mukhang natuwa pa sa reaksyon. Sabi mo Mrs. King. Binigyan siya ni Bambi ng isang matalim at nagbabantang tingin dahil alam niyang walang mangyayari sa pakikipag-asaran dito. Tumalikod na lamang si Bambi at nagpatuloy sa pagpili habang si Lance ay patuloy na sumusunod ng may mapaglarong ngiti sa mga labi. Nang matapos ang pamimili, diretsong pumila ang dalawa sa counter. Nang maihanay at masimulan ng maska ng kahera ang mga laman ng malalaking cart, mabilis sanang kinuha ni Bambi ang kanyang wallet upang magbayad, ngunit huli na ang kanyang kilos. Naunahan na siya ni Lance. Naiabot na nito ang kanyang black card at sa isang iglap ay nabayaran ang buong halaga ng mga pinamili. Agad na sinalubong ni Bambi ng matalim na tingin at mahigpit na sermon ang binata. Ngunit si Lance ay napakamot lamang sa ulo, ngumisi ng bahagya at nagkibit balikat na para bang wala siyang ginawang masama. Matapos ang bayaran, hiniling ni Lance kay Bambi na maghintay muna sa may banda ng coffee shop habang inihahatid niya ang mga pinamili sa kanyang sasakyan. Nagpasama pa siya sa isang mall staff upang matulungan siyang magtulak at magbuhat. Sinabihan niya si Bambi na kakain muna sila bago niya ito ihatid pa uwi. Wala nang nagawa si Bambi kundi ang sumang-ayon na lamang. Nang masigurong maayos na naipasok sa sasakyan ang lahat ng pinamili, agad na nagbalik si Lance kay Bambi. Mula roon ay nagtungo sila sa isang malapit at mamahali na restaurant upang mananghalian. Hindi naging madaldal ang dalawa habang kumakain. Tahimik nilang tinatapos ang pagkain habang nagpapalitan ng mga sulyap.
Gayunpaman, sa kabila ng katahimikan, malinaw na bakas sa mga mata ni Lance ang kasiyahan sa simpleng sandaling kasama niya si Bambi. Pagkatapos ng kanilang tanghalian, agad na silang bumiyahe pauwi. Pagdating sa tapat ng bahay niya na Bambi, tinulungan pa ng binata na ipasok ang lahat ng pinamili hanggang sa loob. Agad na napansin ni na Lolo Ben, Lola Nora at Sonia ang pagdating ni Lance at ang dami ng kanilang dala. Magiliw siyang inanyayahan ng mga ito na mananghalian, ngunit magalang na tumanggi ang binata at nagpaliwanag na may naghihintay pang mahalagang meeting. Pagkatapos maisaayos ang lahat ng pinamili, nagpaalam na si Lance sa lahat bago tuluyang tumalikod. Bago umalis, binalingan siya ni Bambi upang magpasalamat sa tulong at sa mga ginawa nito. Isang matamis at tahimik na ngiti ang isinagot ni Lance bago tuluyang lumabas ng bahay at nagtungo sa kanyang sasakyan. Bumiyahe na si Lance na papunta sa kanyang meeting. Ang kikitain niya ay ang mga tsuwa. Batid niyang mabigat at hindi magiging madali ang kanyang pagharap sa pamilya ni Dayanara, ngunit alam din niyang kailangan niya itong tapusin ng personal. Ang totoo, nakipag-usap na si Lance kay Dayanara pagkatapos ng isang malaking confrontation sa mansyon ng mga king at bago pa siya pumunta ng kayaga noong Sabado sa bahay ni Bambi. Flashback. Magkatapat na nakaupo sina Lance at Dayanara sa isang tahimik at pribadong restaurant. Matagal silang nabalot ng katahimikan habang ang tensyon at bigat ng hangin sa pagitan nila ay hindi mapagkakaila. Si Dayanara na rin ang tuluyang bumasag sa katahimikan pagkatapos sabihin ni Lance na umaatras na siya sa kasal. "Why are you quitting? Dahil ba kay Bambi?" Direktang tanong ni Dayanara. Ang mga mata ay nakatutok ng diretso kay Lance. "Siya pa ang dahilan kung bakit kayo nagsuntukan ng kapatid mo?" Matagal na hindi nakasagot si Lance. Napayuko siya, pilit na naghahanap ng tamang mga salita upang hindi na lalo pang makasakit. Ngunit alam niyang imposible itong mangyari. "Tell me, Lance," pagpapatuloy ni Dayanara. Ang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa pigil na emosyon. "Don't you love me anymore?" Huminga ng malalim si Lance bago dahan-dahang tumingin sa kanya. "I am so sorry, Dayanara. If we continue this, it would be unfair to you and to myself." Napapikit sandali si Dayanara. Para bang ang mga salitang iyon ang pinakamabigat na martilyong tumama sa kanyang dibdib, ang kumpirmasyong matagal na niyang iniiwasang marinig. "Dapat pala ay took kita sa hint." Mahinang sambit niya, pilit na pinapatatag ang sarili. "Nung nasa abroad na pa ako, madalas mo siyang ikinikwento tuwing nag-uusap tayo. Kitang-kita ko noon kung paano sumisigla ang mga mata mo." Umiling siya habang ang mga luha ay nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niyang pinipigilan. "You don't know how much you hurt me, Lance." Sandaling natahimik ang paligid. "I hate you for this." Basag ni Dayanara sa katahimikan. Ang boses ay may halong hinanakit. "Pero hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa taong hindi na ako ang mahal." Lalong yumuko si Lance. Walang lakas ng loob sa lubungin ng mga mata nito. "I am really sorry. Everything is my fault and I own it." Ilang segundo pang nanatiling nakaupo si Dayanara. Tila sinusubukang buuin ang natitirang dignidad bago siya tuluyang tumayo. "Ikaw na ang bahalang mag-explain sa pamilya ko," malamig niyang wika. Tinitigan niya si Lance sa huling pagkakataon, ang lalaking minsan niyang pinangarap makasama sa habang buhay. "Ito ang tatandaan mo, Lance. We will never be friends after this." Pagkasabi niyon, tuluyan ng tumalikod si Dayanara at mabilis na nilakad palayo. Iniwan ang mga bakas ng isang sirang pangako. Naiwan si Lance sa kanyang kinauupuan, nakayuko at tahimik na tinatanggap ang buong bigat ng kanyang desisyon. Kasalukuyan, nakarating si Lance sa isa sa mga pangunahing headquarters ng kumpanya ng mga tsuwa. Diretsong nagtungo siya sa malaking boardroom kung saan naghihintay ang pamilya ng kanyang dating kasintahan. Pagkapasok niya,
Naroon sina Victor Chua at ang kanyang may bahay. Kasama rin sa silid si Dayanara at ang kuya nitong si Cairo Chua na agad sumalubong sa kanya ng matalim at nagbabantang mga titig. Hindi nagpatinag si Lance. Magalang siyang bumati sa mga nakakatandang Chua, pati kina Dayanara at Cairo bago tahimik na umaupo sa tapat nila. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Victor. Ang boses nito ay mabigat at puno ng otoridad. "Is it true that you are calling off the wedding?" "Yes po, Tito," diretsong sagot ni Lance. "Dayanara and I have already discussed the matter. Nandito ako to discuss it with you." Napakuyom ang kamao ni Victor sa ibabaw ng lamesa. "Dayanara did not tell me the reason, so I expect that you will give me one." Tinitigan ni Lance ng maigi si Victor. "Tito, my reason won't justify what I did. I hurt Dayanara and I hurt your family. I decided to call it off because I'm falling for someone. It would be unfair to Dayanara and to me if we continue with the marriage." "It would be unfair to you, not Dayanara," galit na sabat ni Cairo. Matalim ang mga mata nito habang nakatitig kay Lance. "Kuya," mahinang saway ni Dayanara, pilit pinipigilan ng kapatid. Ang ina naman nila ay nanatiling tahimik. Nakatingin lamang na may matinding awa sa nag-iisang anak na babae na pilit kumikimkim ng sakit. "I know I also hurt your family. Again, I am so sorry," mapagkumbabang sagot ni Lance. "So, what does your father think about this?" Seryosong tanong ni Victor. "The chairman knows about it. And whatever he thinks about this, I am in no position to discuss it with you. I am only here to inform you what the plan is." Bagyang nanigas ang mukha ni Victor sa tinura ng binata. "You are so much aware, Iho, that the Kings and the Chuas are business partners." "With all due respect, Tito, separate po ang business dito. But if you think it is not, it would be better if you discuss it with the chairman." Napakuyom ang kamao ni na Cairo at Victor sa narinig. Batid nila ang masakit na katotohanan. Mas kailangan ng mga Chua ang koneksyon at kapangyarihan ng mga king kaysa pangangailangan ng mga ito sa kanila. "So ganoon na lang yon?" Malamig at sarkastikong tanong ni Cairo. "My sister is hurting." "I know, Cairo. Hindi rin madali sa akin ito. But this is the right thing to do," sagot ni Lance. Muli niyang ibinaling ang tingin kay Dayanara. "Again, Dayanara, I am so sorry. I don't intend to hurt you." Doon na tuluyang bumagsak ang mga luhang matagal nang pinipigilan ni Dayanara. "Whether it's your intention or not, the fact is you hurt me so deep, Lance." Huminga siya ng malalim, pilit pinapatatag ang sarili sa harap ng pamilya. "Makakalis ka na." "Dad, Mom, Kuya, tapusin na natin to. The king has decided." Tahimik na tumayo si Lance. "Again, I'm so sorry. And to everyone, I have said my piece. Thank you for your time. And I'm always so sorry." Bahagya siyang yumuko bilang paggalang bago tuluyang tumalikod at naglakad palabas ng boardroom. Pagkasara ng pinto, tuluyang napahagulhol si Dayanara. Agad siyang nilapitan ng kanyang ina at mahigpit na niyakap upang damayan sa sakit. Nanatiling nakaupo si Victor, ngunit ang mga kamay nito ay nanginginig sa higpit ng pagkakuyom. Sa kabilang dulo ng silid, ganoon din ang reaksyon ni Cairo. Walang nagsalita sa kanila, ngunit sa mukha ni Cairo, malinaw na hindi pa rito nagtatapos ang usapan. Lumipas ang mga sumunod na araw at naging sunod-sunod ang pagiging abala ng lahat. Lalo na si Bambi na kasalukuyang naghahanda para sa isang malaking social event na dadaluhan ng mga kilalang panauhin mula sa naglalakihang pamilya. Dahil dito, halos walang pahinga ang kanyang buong team upang matiyak na magiging perpekto ang bawat detalye ng okasyon. Isang araw, bago magtanghali, biglang pumasok si Dylan sa opisina ni Bambi. May dala itong isang magandang bouquet ng mga bulaklak na agad nakatawag pansin sa mga empleyado. Hindi rin nakaligtas ang eksena kay Lovely na halatang kinikilig habang pinagmamasdan ang gwapong bisita. "Bambi, haba na naman ang hair mo. Ayan na naman yung isa bulong ni Lovely na may malawak na ngiti sa labi. May konting pasapa sa muka pero gwapo pa rin at yummy."
Tumigil ka nga dyan, saway ni Bambi bagamat hindi na niya napigilang mapangiti ng palihim. Tumayo na siya mula sa kanyang pwesto at siya mismo ang naglakad patungo sa reception upang salubungin ang binata. "What can we do for you, Mr. King?" Formal na tanong ni Bambi. Hang formal naman, Chut. "Good day sa'yo." Nakangiting bati ni Dylan sabay abot ng bulaklak. "Flowers for you." Hindi mawari ni Bambi kung maiinis ba siya sa kulit nito o matutuwa sa effort. Ramdam niyang unti-unting umiinit ang kanyang mga pisngi habang inaabot ang bouquet. "Thank you." Inilapit niya ito sang bahagya sa kanyang muka at marahang inamoy ang mababangong bulaklak. Nakatitig lamang si Dylan kay Bambi, halatang aliw na aliw at masaya sa reaksyon nito. "I am glad you like it. Busy ka ba, Chut? Aayain sana kitang mag-lunch." "Alam mo, Dylan, dapat hindi ka na nag-aksaya ng oras rito." "Mas aksaya kapag hindi mo ako pinagbigyan." Mabilis na sagot ni Dylan na may kasamang matamis na ngiti. Napailing na lamang si Bambi, tuluyang sumuko sa mga hirit ng binata. "Okay, wait for me here and again, thanks for the flowers." "You're welcome, my Chut." Tumalikod si Bambi, dala ang mga bulaklak at dinala muna ito sa kanyang mesa bago mag-ayos para umalis. Bago siya tuluyang lumabas ng opisina, maikling nagpaalam muna siya kay Lovely. Pagkaalis ni Bambi, hindi na napigilan ni Lovely ang mapatalon sa kilig habang nakatingin sa magandang bouquet na naiwan sa mesa ng kanyang kaibigan. Pagdating nila sa restaurant, agad siyang dinala ni Dylan sa isang tahimik na bahagi ng lugar. Bagamat hindi ito ang pinakasosyal na kainan, napaka-elegante at cozy ng ambience nito. Umupo si Bambi sa tapat ni Dylan habang abala ito sa pagtingin ng menu. "Sobrang busy ba?" Panimula ni Dylan, ang mga mata ay may lambing na nakatutok sa kanya. "Medyo, malaking event kasi yung pinaghahandaan," tugon ni Bambi. "Nakaka-excite siguro yun, Chut, no?" "More on stressed?" Natatawang sagot ni Bambi bahagyang umiiling. Tumango si Dylan, bakas ang pag-unawa sa muka. "Kaya pala parang ang dami mong iniisip kanina habang papunta tayo rito." "Siyempre, hindi naman biro yung event na yon. Responsibilidad ko yun eh." "Then, I'm glad you still said yes to my lunch." Nakangiting wika ni Dylan, ang mga mata ay may kakaibang kislap na nagpapainit sa dibdib ni Bambi. Napatingin si Bambi sa kanya. "Ikaw kasi, ang kulit mo." Ngumiti lamang ng husto si Dylan. "At pinagbigyan mo pa rin ako. Sorry talaga if makulit kami ni Lance." Napailing si Bambi, ngunit hindi na nagawang kumontra pa. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pagkain at nagsimula na sila. Paminsan-minsan ay nagtatanong si Dylan tungkol sa mga detalye ng event at kusang sumasagot si Bambi habang sumusubo. Hindi niya namalayang mas mahaba at mas masigla na pala ang mga kwento niya kaysa karaniwang tipid niyang mga sagot. Sa kalagitnaan ng pagkain, hindi na iwasang mapatingin ni Bambi sa bahagyang pasa sa mukha ng binata. Ilang segundo niya itong pinagmasdan ng may malambot na ekspresyon bago muling ibinaling ang tingin sa plato. Hindi pa rin pala nawawala, mahinang sambit niya. Napatingin si Dylan sa kanya, medyo nagulat. "Ano? Yung pasa mo?" Bahagyang ngumiti si Dylan, halatang natutuwa sa napansin ni Bambi. "Mawawala rin yan, worth it naman eh." "Worth it ka dyan, dapat mawala na yan." "Concerned ka ba?" Tanong ni Dylan na may mapaglarong ngiti sa labi. Agad na umiling si Bambi at umiwas ng tingin. "Huwag kang assuming dyan, pareho talaga kayong magkapatid." Napatawa si Dylan, ngunit hindi siya nangungulit pa. Sapat na ang pamumula ng mga tenga ni Bambi para sabihing tinatamaan ito. Maya-maya ay nagkwento si Dylan tungkol sa isang nakakatawang insidente sa kanilang opisina. Sa sobrang natural ng pagpapatawa nito, hindi na napigilan ni Bambi ang matawa ng malakas. Hindi yun pilit na tawa. Saglit na natigilan ng binata. Napanganga habang nakatitig ng diretso kay Bambi, tila nabihag sa musika ng pagtawa nito. Napansin iyan ni Bambi kaya bahaging naningkit ang kanyang mga mata. "Ano? Wala. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan?" "Masaya lang ako." Simpleng sagot ni Dylan. Ang boses ay seryoso ngunit puno ng lambing. "At bakit naman?" "Kasi napatawa kita. Ang ganda lang pakinggan." Napakurap si Bambi. Biglang nakaramdam ng pag-init ng kanyang mga pisngi. Mabilis siyang umiwas ng tingin at napailing. Ngunit hindi na niya nagawang itago ang matamis na ngiting gumuhit sa kanyang mga labi.
Lumipas ang mga minuto nang magaan silang nag-uusap. Nang matapos ang kanilang tanghalian, agad na inabot ng waiter ang bill, ngunit mabilis itong kinuha ni Dylan. Dylan, hati na tayo rito, pagpipilit ni Bambi habang inaabot ang wallet. Ako na, giit ni Dylan. Hindi naman kailangan na ikaw ang gumastos ng lahat. Lunch invitation ko ito, kaya sagot ko. Pero next time ikaw naman, putol ni Dylan na may kasamang nakakahawang ngiti. Napatingin si Bambi sa kanya, medyo natigilan sa sinabi. Next time, tumango si Dylan, kung papayag ka ulit. Sandaling niya tahimik si Bambi. Dinadama ang kakaibang tibok ng kanyang puso bago nagangat ng tingin at ngumiti ng tipid. Titingnan ko. Hindi na nagtanong o namilit pa si Dylan. Sapat na sa kanya ang simpleng pagsang-ayon na iyon. Ramdam niyang unti-unti nang lumalambot ang pader na itinatayo ni Bambi. Paglabas nila ng restaurant, magkatabi silang naglakad ng may sapat na lapit para magdikit paminsan-minsan ang kanilang mga balikat. Thank you sa pagsama, Chut. Mahinang wika ni Dylan habang naglalakad sila. Lunch lang naman to, sagot ni Bambi, kaya may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Kung alam mo lang kung gaano kahalaga sa akin ito. Napatingin si Bambi sa kanya, ngunit sa halip na magsungit o sumagot, nagbaba na lamang siya ng tingin at masayang nagpatuloy sa paglalakad. Sumapit na araw ng event na sinasabi ni Bambi. Isa-isang nagsidatingan ang mga kilalang panauhin mula sa pinakakilalang mga pamilya. Maayos na nakapwesto ang mga staff sa kanilang assigned na trabaho habang si Bambi naman ay abala sa pagsiguro na maayos ang lahat. Naroon din ang mga King at Chua. Bilang isa sa mga pangunahing sponsors ng event, kapansin-pansin ang presensya at karangyaan ng pamilya Chua. Ilang beses nang napapadaan si Bambi sa kanilang grupo upang tiyaking maayos ang kanilang kinaroroonan, accommodation at iba pang pangangailangan bilang isang pinakamahalagang bisita ng gabi. Habang abala siya sa pagbibigay ng huling instruction sa isa sa kanyang mga staff, isang lalaking hindi pa niya gaanong personal na nakikilala ang mahinahong lumapit sa kanya. Mr. Mercado, napalingon si Bambi. Yes? I am Cairo Chua. Agad na ngumiti si Bambi at magalang na inabot ang kanyang kamay. Nice to meet you, Mr. Chua. Tinanggap ni Cairo ang kamay niya, ngunit mabilis ding itong binitawan pagkaraan ng ilang segundo. May I have a word with you? Bahagyang nagulat si Bambi. Sure po. Is there anything you need assistance with? There's something I'd like to discuss with you privately. Napatingin si Bambi sa paligid, baka sangalinlangan sa muka. Actually, I'm quite busy right now. Kung may kailangan po kayo, pwede kong tawagin ang isa sa mga staff ko para ma-assist kayo kaagad. Umiling si Cairo. I'd rather speak with you directly. Bahagyang natigilan si Bambi. Hindi naman niya maaaring basta-basta talikuran o tanggihan ng isang principal sponsor, lalo na't personal itong lumapit sa kanya upang makipag-usap. Sige po. Where do you want to talk? The garden. It won't take long. Nag-atubili si Bambi ng ilang segundo bago tumango. Okay, give me a minute. Nagbigay muna siya ng mabilis na bilin sa kanyang staff bago sumunod kay Cairo, palabas ng main ballroom. Sa kabilang bahagi, napakunot ang noon ni Lance nang makitang magkasamang lumabas sina Bambi at Cairo patungo sa madilim na bahagi ng labas. Agad na sumunod ito dahil hindi maganda ang kutob niya. Samantala, pagdating sa tahimik na bahagi ng garden na malayo sa ingay ng kasiyahan, huminto si Cairo at nilingon si Bambi. Beautiful event, panimula ni Cairo habang pinagmamasdan ang paligid. Thank you, Mr. Chua. Pinaghirapan po talaga ng buong team namin ito. I can tell. Saglit na tahimik si Cairo bago diretso itong tumingin kay Bambi. I believe you're aware of the situation involving my sister and Lance? Bahagyang nagpago at naging seryoso ang ekspresyon ni Bambi. Yes, maingat yung sagot. Alam ko po. I assume you also know the things have changed between them. Tumango si Bambi. Yes, Mr. Chua. Pero kung tungkol po iyon sa personal nilang desisyon at problema, I don't think I'm the right person to talk about it. Bahagyang ngumiti si Cairo, ngunit walang kahit katiting kasiyahan ang makikita sa kanyang mata. Perhaps you're right. Sandaling nabalot ng katahimikan ng pagitan nila.
I'm not here to cause a scene, Mr. Mercado, patuloy ni Cairo. I simply wanted to speak with you personally. Hindi agad nakasagot si Bambi. Bago pa man siya makapagsalita, may pamilyar at mabigat na boses na nagsalita mula sa likuran nila. Bambi, agad siyang napalingon. Lance, diretsong lumapit sila sa kanila, ang mga mata ay matalim na nakatutok kay Cairo. Everything okay here? Napatingin si Cairo kay Lance at bahagyang ngumiti ng may sarkasmo. You seem very protective of him. I have every reason to be. Walang pag-aalin lang ang sagot ni Lance. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Cairo. Even if something happened between you and my sister, I'm not a dangerous person, Lance King. Hindi sumagot si Lance. Sa halip ay mas lalo pang lumapit kay Bambi. Cairo, mahinang wika ni Lance. We're at an event. Please, ayoko ng gulo rito. Neither do I. Malamig na sagot ni Cairo. Muling tumingin sila sa kanya. Then, let's keep it that way. Ilang segundong nagkatitigan ang dalawang lalaki. Sa huli, si Cairo muli ang bumaling kay Bambi. I simply wanted to talk. No need for that, mabilis na sagot ni Lance. Tumalim lalo ang tingin ni Cairo. Don't make decisions for him. I was not. Then let him speak for himself. Napatingin si Bambi sa dalawa. Ramdam na ramdam ang pagbigat ng hangin sa paligid. Cairo, let us not talk about it here. This is not the right place. Tapos na tayo mag-usap tungkol dito at labas si Bambi sa usapang ito. Naiinis pero kalmadong sabi ni Lance. Bago pa man sumagot si Cairo kay Lance, tahimik muna niya itong tiningnan ng may kakaibang kahulugan. I understand. But some things are difficult to simply move past. Sabi ni Cairo na may nakakalokong ngiti na natiling matatag ang tindig ni Lance. Maya-maya ay tumango si Cairo kay Bambi. Enjoy the rest of the event, Mr. Mercado. Honestly, you did a good job. Thank you, Mr. Chua. I need to go back now. Magalang pa rin itong tugon. Tumalikod na sina Lance at Bambi upang bumalik sa loob. Ngunit nang makalayo na sila ng ilang metro, agad na napapuntong hininga si Bambi. Lance, thank you at dumating ka. I saw you live with him, Bambi. Cairo is a dangerous person. You wanted to talk about something. I thought it was about the event. I know. Simpleng sagot ni Lance. Samantala, hindi pa rin gumagalaw si Cairo sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood silang lumayo. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay sa loob ng kanyang coat at hinawakan ng isang maliit na bagay na nakatago roon. Walang nakapansin sa kanyang ginawa. Muli siyang tumingin sa dalawang lalaking papalayo. Ang mukha ay blanko at walang emosyon. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo, unti-unti niyang binubuo ang isang mapanganib na plano. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa labi ni Cairo. Tuluyang naglaho ang mapagbalat kayong paggalang na ipinakita niya kanina. Dahan-dahan niyang hinugot ang isang maliit na bagay mula sa loob ng kanyang coat at habang humahakbang papalapit, itinaas niya ito at itinutok kay Bambi na abala pa sa pakikipag-usap kay Lance habang naglalakad. Sa eksaktong sandaling iyon, palabas naman ng main entrance si Dylan. Mula sa kanyang pwesto, malinaw na malinaw niyang nakita ang pagtutok ng bagay na iyon at ang nakakapangilabot ng ngiti sa mukha ni Cairo. Wala nang panahong nag-isip si Dylan. Ang tanging umiral sa kanyang isip ay ang kaligtasan ni Bambi at ni Lance. Bang! Isang malakas na putok galing sa isang maliit na bagay na iyon. Sabay na napalingon sina Bambi at Lance na pinanggalingan ng tunog. Ngunit sa parehong mabilis na iglap, sumugod si Dylan palapit sa kanya. Marahas niyang hinila si Bambi palayo at niyakap ng mahigpit ang buong katawan nito. Ginawang pananggalang ang sarili. Isang matinding impact ang tumama ng direkta sa likuran ni Dylan. Napasinghap ang binata. Dylan, tarantang sigaw ni Bambi. Dahil sa bigat ni Dylan, kapwa sila bumagsak sa may damuhan. Sa loob ng venue, nagsimula ng magsigawan at magkagulo ang mga bisita at staff nang marinig ang putok. Lance, tulungan mo si Dylan, nanginginig na pakiusap ni Bambi. Agad na lumuhod si Lance sa tabi nila. Nakita niyang namimilipit na sasakit si Dylan habang nakayakap pa rin ng mahigpit kay Bambi. Kuya, hold on. Nanginginig na sambit ni Lance, pilit na kinakalma ang sarili sa gitna ng takot. Dylan, nanginginig ang boses ni Bambi. Bakit mo naman sinalawang bala? You didn't need to do it. Bahagyang iminulat ni Dylan ang kanyang mga mata. Sa kabila ng matinding kirot, pilit pa rin siyang ngumiti kay Bambi.
I will protect you no matter what, Chut. At kasabay ng huling bulong, tuluyan ng bumigat ang katawan nito sa mga bisig ni Bambi. Dylan, hindi ito sumagot. Dylan! Pasigaw na tawag ni Bambi, basag ang puso habang yakap-yakap ang walang malay na binata. Nang gagalaiti sa galit ang buong sistema ni Lance, mabilis siyang tumayo at nang makitang nakatayo pa rin si Cairo ilang metro ang layo, hindi na siya nagdalawang isip, buong tapang siyang sumugod. Ngunit bago pa man siya makalapit para agawin ang hawak nito, muling umalingaw-ngaw ang isang putok. Bang! Napatras si Lance ng tama ng kanyang balikat. Bang! Isa pang sunod na putok ang bumanat. Napahawak sila sa kanyang dibdib. Naramdaman ang pag-init at paghina ng katawan bago tuluyang nawalan ng balanse at bumagsak ng pasubsob sa damuhan. No! Lance!